Hey guys, morning mga kapatid. Today is March 3, 2026. At muli, ngayon pong araw na ito sa ating daily devotion ay makakaring ulit tayo at ating pag-aralan ang salita na ating pag-uusapan ngayon na mula po sa Joshua chapter 1 verse 9. At sa araw pong ito, mga kapatid, ito po ay pamagatan nating courage comes from God's presence. At muli, nais nating bago tayo magsimula, nais kong batiin ang happy birthday, no? Si May, no? Si May Lagadia. Sino pa? At si Joanna Alba, Pastora Joanna Alba. Yan, aking pamangkin at inaanak, no? Yan, at happy birthday, no, Pastora Joanna Padilla Alba. At yan po, araw na ito, tayo po ay tutungo na sa ating daily devotion. At mula po dito sa talatang ito, mula po sa Joshua 1:9, ano po, tayo po ay muli, no, tutungo dito sa ating talatang ito at pag-usapan natin. At ngayon, sasamahan po tayo ng aking partner para pangunahan tayo sa pagbabasa at pangunahan po tayo sa pananalangin. At ito na po. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Joshua 1 verse 9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Mahal naming Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa bagong araw na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay, sa pagkakataon na muling makita namin ang umagang ito at makapaglingkod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na simula ng araw na ito na may pusong handang makinig sa iyong mga salita, Panginoon. Gabayan po ninyo kami at ang aming isipan at ang aming damdamin, O Lord, upang ang lahat ng aming mga ginagawa ay maparangalan ang iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Bigyan niyo po kami ng lakas upang labanan ang gawa ng kaaway, ang gawa ng tukso, Panginoon, sa bawat sandali ng aming buhay. Pag-ibigin po ninyo kami ng higit sa aming kapwa at sa iyo, Panginoon. Protektahan mo po kami sa lahat ng aming mga gagawin ngayong maghapong ito. Samahan mo rin po kami sa aming mga lalakaran ngayong araw nang sa ganoon ang gawa ng kaaway ay malayo kami sa gawa ng kaaway, Panginoon, at ang mga kababayan namin, Panginoon, ang mga kasama namin dito sa online dito sa morning devotion na ito na nakikinig na si Maria Pe at si Maria at kung sino yung mga OFW, Panginoon, na apektado ngayon ng gera, Panginoon, lahat ng pagsabog, nawa, Panginoon, bigyan mo sila ng katatagan sa kanilang sitwasyon, Panginoon, at protektahan mo po ang bawat isa sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At sabi nga dito po sa ating pag-aaral na ito, sabi po sa Amplified Version, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified or dismayed. O yun, sinasabi nga po, intimidated. For the Lord your God is with you wherever you go. Sabi nga, ito po ay popular verse. At ito pong talatang ito, si Joshua ay sabi nga po ay
dati pong aide ni Moses o alalay ni Moses. Ano ho? At nandun siya noong sabi nga ang mga Israelita ay nasa ilalim ng pamumuno ni Moses. Nakita niya yon. At nakita rin niya kung paano pinoprotektahan at sabi nga pinapakain ng ating Panginoon Diyos ang mga tao sa disyerto sa loob ng 40 taon. At yan po ay very popular sa atin, no, sa Exodus chapter 16. At si Moses ay sabi nga ay noong panahon na ito ay pumanaw na, no. At yan po ay nasusulat doon sa Deuteronomy 34 verse 5 at 6. At dito po si Joshua ang itinalaga ng ating Panginoon Diyos na bagong pinuno. Tungayin po natin yon. Yung sinasabi ng Deuteronomy 34 verse 5 and 6. At si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab, tulad ng sinabi ni Yahweh. Amen. Verse 6. 6. 5 and 6. Inilibing siya ni Yahweh sa isang libis na sa Moab sa tapat ng Berpor. Ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Amen. So yun po ang istorya nito. At sabi nga, ang kung ating sasalamin, hindi na tiyak kung saan nakalibing si Moses. Pero dahil siya yung next in line, siguro kung ating titingnan yung sitwasyon na yun ay nandun siya sa yugto na anong gagawin niya. Diba? Nawala yung leader nila. Alam nilang patay, pero walang nakakaalam kung nasaan. Maaring dyan nag-aagam-agam. Hindi ka ang leader namin. Kasi ano ang ebidensya na namatay si Moses. No? Pero dito, sabi nga ay nalalapit na, no, na makita nila ang lupang pangako. At dahil dito, ay sabi nga ay hawak-hawak po nila ang pangako ng ating Panginoon Diyos na mula pa sa kanilang ninuno. Kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At yan po ay mababasa natin doon sa Genesis 12 verse 7, yung pangako yan. Ano po sabi doon? Nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Amen. So yan po yan, no? Yan yung panahon na naging covenant ni Abraham, no? At nagpakita ang Panginoon Diyos diyan ng Shekinah glory. Sabi nga ay yan yung pangako na pinangahawakan at taglay nila. Sabi nga, sobrang daming hamon ng panahon pong yun. Ang lupain niyan ay puno ng, sabi nga ay malalakas na tribu at may matitibay na kuta. At para matunghayan po natin yan, basahin po natin yung Numbers 13 verse 28. Ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Yun. Yan yung mga Amalek, yan yung mga anak, no? Mula po sa lahi ni Anak, no? O yung mga Ananakites, no? Na sabi nga ay kung titingnan po natin, ang sabi noong mga spies ay sinlaki lamang daw po ang tao ng grasshopper. Sabihin, higante talaga. Kaya nga, marami po sa mga Israelita ay natakot at may duda, no? Dahil dati na po silang tumanggi na pumasok sa lupain noong panahon po na napadpad sila sa disyerto ng matagal. Sa Numbers chapter 14, mababasa po natin yung buong chapter, no? At makikita po natin yung istorya na yan dahil yung 12 spy ay nagsasabi nga na ay parang tipaklong lang tayo doon at napakalalakas nila. May taglay silang kakaibang lakas. Kaya para bigyan po ng lakas at kumpiyansa si Joshua at ang buong bayan, ang ating Panginoon Diyos mismo ang nagsalita ng mga salitang ito para sa
mga Israelita. At sa ngayon ay binabanggit din ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito bilang mga believer, mga tagasunod at tagapaniwala ng ating Panginoon Diyos. Ito'y sinasambit din sa atin ng Panginoon. Tulad ng sinasabi po sa atin, di ba, ng 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Ano po sabi doon? Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at ang Diyos na pinagmula ng lahat ng kaaliwan. Amen. So sabi po doon, praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Who comfort, sabi nga doon, us in all troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Kaya nga sa buhay nating ito, kung meron tayong kakayahang i-comfort yung mga kapatid natin na natatakot, naliligaw, kaya nga po, yan papasok ang koinonia fellowship. No? May mga kapatid tayo na tila natatakot, nangangamba, pero nandito tayo. Nakatulad po ni Joshua. At minsan, tayo rin po si Joshua. May mga lupang pangako, promised land sa buhay natin na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Mga pangarap, gawain, o bagong yugto sa buhay na parang sobrang hirap abutin. Minsan may mga tribo o problema na nakaharang. At baka nararamdaman na rin natin yung takot at duda na nararamdaman ng mga Israelita. Kaya nga sabi niya doon, di ba, sa talata, have I not commanded you? Isang tanong. Ang salitang commanded ay sa Hebrew word ay tsaba, no? Na nangangahulugang isang utos na kailangang sundin, pero may kasamang pangako ng Diyos na tutulong sa atin para gawin ito. Kaya nga, mahalaga na sa bawat ginagawa natin, meron tayong biblical precedent. Ano po yung precedent na meron tayo o pinangahawakan nating salita ng Panginoon Diyos sa bawat takbang na ginagawa natin? Ang ating Panginoon Diyos mismo o si God mismo ang siyang nagbibigay ng utos na ito. Hindi lang sinasabi ito basta-basta. Ito ay para sa ikabubuti natin. Binibigyan po tayo ng ating Panginoon Diyos ng direksyon para hindi tayo maligaw o mawala ng lakas. Katulad po na sinasabi ng Psalm 119 verse 105. Wait lang po. Salita may isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Amen. Sabi doon, your word is the lamp to for my feet, a light on my path. Kapag may mga desisyon tayong kailangan gawin o mga hamon na kailangan harapin, minsan naguguluhan tayo kung ano ang gagawin. Pero, ang mga salita at utos ng Diyos sa Biblia ay parang ilaw na nagpapaliwanag ng daan para sa atin. Hindi siya nag-uutos para pahirapan po tayo. Isa kasi hirap na hirap tayong basahin ng Biblia, di ba? Sino ko baka mabuklat dyan yung ganito, mabuklat dyan yung gano'n. Ayokong, no? Ang hirap intindihin. Parang pinangungunahan na natin kaagad, no? Na yung salita, imbis na baguhin tayo, bigyan tayo ng lakas nito, nauuna na sa atin. Kaya nga po, ang takot, pangamba, o sabihin na natin, nagiging tamad tayo na lakaran ng salita ng Diyos. Tamad tayo na unawain ang salita ng Panginoon Diyos. Parang minsan, mas gusto pa natin na maghihiyaw, magtatalon, kaysa unawain natin ano ba talaga sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos.
Again, hindi po nag-uutos ang ating Panginoon Diyos para pahirapan tayo, kundi para gabayan tayo patungo sa mabuting kinabukasan na inalaan niya para sa atin. Lahat tayo ay may inalaan na pangako ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi niya doon sa sumunod na talata, be strong and courageous. Ito po ay pangalawang pagkakataon na sinabi ng ating Panginoon Diyos at ito po ay sinabi niya doon sa Joshua 1 verse 6. Ano po sabi niya doon? Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ay mamumuno ng bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Yan. Yan po. Talagang pinagdiinan doon ng Panginoon. Kung may pangako ang Panginoon Diyos sa buhay mo, magiging ganun ka. Kung ikaw ay pinangakuan ng Panginoon na magiging head teacher ka, ilagay mo yung Diyos sa buhay mo. Kung ikaw ay pinangakuan ng Panginoon Diyos na magiging engineer ka, ilagay mo yung Diyos sa pangako ng Diyos. Kung ikaw ay inilalagay ng Panginoon Diyos para mamuno sa bayan mo, sa pamilya mo, ilagay mo yung Panginoon Diyos. Noong panahon iyon, mga kapatid, ang Israelita ang lakas at tapang sa bawat landas na kanilang kinaharap. Ito po ay hindi tungkol sa mga pisikal na katangian. Sabi nga, lalo na itong tungkol sa pananampalataya, katapatan sa ating Panginoon Diyos. Si Joshua ay kailangang maging matatag, hindi para sa sarili niya, kundi para sa buong bayan na umaasa sa kanya. Hindi ibig sabihin nun, wala na tayong pwedeng ikatakot. Tama? Kundi, basta, alam mo na huwag mong hahayaan na kontrolin ka ng takot. Minsan kasi hinahayaan natin na kontrolin tayo ng takot eh. Imbis na ilagay natin ng Diyos sa mga takot natin. Normal na matakot tayo. Pero, hindi normal na takbuhan natin ang takot na yan. Kundi kailangan, harapin natin ang takot na yan na may pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya kung alam mo, no, na hindi tayo hahayaan ito, hindi ka na makokontrol ng takot mo. Kaya nga sabi doon yung strength. Ano nga ba yung strength dito na sinasabi? Hindi po ito galing sa sarili nating lakas, ibig sabihin. Ang sinasabi po dito is spiritual strength. Yung spiritual strength na galing sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, sa bawat layunin ng buhay natin, mayroong purpose si Lord. Halimbawa, nilayan ng Panginoon na maging head teacher ka. Paano mo ito gagampanan? Ito ba ay nakuha mo sa sarili mong lakas? O alam mo na may purpose si Lord, kaya ka nilalagay sa pwestong yun? Dahil kung may purpose si Lord, sigurado, ibibigay sa inyo, Lord. Dahil walang makapipigil sa pangako ng Diyos. Ito ay mangyayari. Sabi nga, di ba, ng Philippians 4 verse 13, ano po sabi doon? Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. O, who give me strength. Sino yung nagbibigay ng lakas? Through our faith from our Lord Jesus Christ. Dahil siya yung isang lakas. Yung courage na sinasabi po dito ay hindi ibig sabihin na wala na tayong takot. Kundi kahit natatakot tayo, sabi nga, nagpapatuloy pa rin tayo kasi alam nating kasama natin, sino? Si Kristo. Kasi tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas mo. O natin. Tulad na sinasabi ng Deuteronomy 31 verse 6, ano po sabi doon? Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan na. Amen. Sabi doon, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them.
For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ganda ng pangako yan. Pag yun ay pinanghawakan natin, nagkakaroon tayo ng lakas. Kahit minsan natatakot tayo, nangangamba tayo. Diba minsan feeling natin, hindi natin kaya. Hindi ko kaya to. Parang imposible to. Masyado akong mahina o walang karanasan. Pag tinignan natin yung ating qualification. Pero mga kapatid, ang lakas na kailangan natin ay hindi kailangan na galing sa sarili natin. Kapag naniwala tayo na ang ating Panginoon Diyos ang nagbigay ng lakas, kaya nating harapin kahit anong hamon, kahit na natatakot tayo. Parang kapag may kasama tayong siga, yung siga doon sa isang lugar. Sino ba yung siga ngayon? Si Jesus Christ. Kasi lahat na pagtagumpayan niya Excuse me po. Kasama natin yung isang siga o matapang. No? Kasi si Lord Jesus Christ napakatapang niya. Di ba? Kinuha niya yung krus kahit na alipostay siya. Matapang siya kasi hinarap niya yung solusyon. Ano ba yung solusyon? Solusyon sa lahat ng ating karumihan, kasalanan. Hinarap niya yun. Para ano? Pag tinanggap natin siya, tayo ay maligtas. Kaya nga po, dito ay makikita po natin ang lakas na kung paano harapin ang anumang problema sa buhay natin. Kaya nga, sa ating sitwasyon, sa ating problema, sa ating mga kinaharap, sa ating pagkalumbay, sa ating mga kinatatakutan, sabi nga natin, di ba? Sa ating pinag-aaralan ngayon, kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Hindi na tayo iiwan, hindi na tayo pababayaan. Kaya mga kapatid, dito po sa ating talata, ang sumunod na talata doon, sinabi ng Panginoon, do not be terrified or dismayed. O sabi nga, intimidated. Ang salitang terrified ay tumutukoy po sa takot na nagdudulot ng pagkabilisa o anxiety o pagkagulat. Habang ang dismayed naman ay tumutukoy sa pagkawala, no? Yan po yung pagkawala ng pag-asa o mga hinanakit ng kalooban. O yung parang sabi nga ay biglang nadismaya ka sa Tagalog, di ba? Nakakadismaya naman. Inaasahan ko ito, tapos ganito nangyari. Mga kapatid, nung panahon na yun, ni Joshua, ang mga Israelita ay maaring natatakot, hindi lang sa mga kalaban, kundi pati na rin sa mga pagbabago. Mula sa pamumuno ni Moses, patungo kay Joshua, at mula sa pamumuhay sa disyerto, patungo sa pagmamay-ari ng lupa. Minsan kasi feeling po natin ang laki-laki ng problema. Parang hindi natin kayang lampasan. Parang hirap na hirap tayo. Parang gusto na natin misang sumuko kasi parang wala nang paraan. Pero sinasabi ng ating Panginoon Diyos na huwag tayong matakot o mawalan ng pag-asa. Sabi nga ng mga scholars, no, kapag tayo ay dismayed, no, parang nawawalan tayo ng pag-asa dahil iniisip natin wala nang solusyon. Pero sa Diyos, lahat posible. Tulad ng Isaiah 41 verse 10, ano po sabi doon? Ako isa sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Sabi doon, di ba? So do not fear. Do not fear. For I am with you. Do not be dismayed. Sabi doon. For I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Minsan, dumarating po tayo sa punto na parang lahat ng bagay ay hindi pumupunta o umaayon sa tamang direksyon sa ating buhay. Baka may problema sa trabaho, pamilya, o maaring kalusugan.
Maaring mangyari na makaramdam tayo ng, sabi nga ay pagkawala ng pag-asa, pero tandaan natin, kung kay Joshua, binigyan ng lakas ng Diyos para harapin ang malalaking gawain, mas lalo tayong bibigyan niya ng lakas para sa mga problema natin ngayon. Hindi tayo iiwan na mag-isa sa mga problema natin. Dahil sumunod na talata, sabi doon, for the Lord your God is with you wherever you go. Wow! Kahit nasan ka, nandun ang Diyos. Because He is omnipresent. Nasa lahat siyang dako sa buhay natin. Sa isip natin, Pastor, minsan hindi ko naman naiisip si Lord. Pero nagpaparamdam pa rin siya. Naisip pa rin natin na meron siya. Nandun lagi siya. Kagabi, pinag-aralan po namin yung Genesis 31. No? At nagpatungkol din po ito sa kung paano sumama ang Panginoon Diyos sa lahat ng laban ni Jacob, o ni Jacob. Nakatulad po na ating talatang ito, na ito yung pinangahawakan din. Mga pangako na nagmula sa Panginoon Diyos. Hindi madali ang kanyang dinanas na katulad ni Joshua. Subalit, nakamit niya ito. Kaya nga mga kapatid, ito po ang pinakamahalagang dahilan kung bakit kayang maging matatag o matapang ni Joshua. Sa buong Biblia, paulit-ulit na binigyan diin ng ating Panginoon Diyos na siya ay kasama ng kanyang bayan. Mula noong panahon ni Abraham hanggang sa panahon ni Joshua. At patuloy pa rin ngayon. Ang praise na ito na sinabi, wherever you go, ito po ay sumasaklaw sa lahat ng lugar o sitwasyon sa ating buhay. Sa panahong ito, sabi nga, even kahit sa panahon ito na parang ang hirap, no? Pero, mga kapatid, ayon po sa ating pananampalataya, bilang mga tagasunod na ating Panginoong Jesucristo, bilang mga born again, pinaniniwalaan natin ito. Kaya nga, di ba, ang tawag natin sa Kanya ay Emmanuel, na ibig sabihin ay God with us. Tulad po ng sinasabi ng Matthew 1, verse 23. Ano po sabi doon? 1:23. Matthew 1, verse 23. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Yan. Diba? Kasama natin ang Diyos. Huwag natin kailanman iisipin na iniiwan o iiwan tayo ng Panginoon Diyos. The virgin will conceive, sabi doon, and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Ano ibig sabihin nun? Which God means God with us. Kaya hindi po yung basta pangalan lang. When you said Emmanuel, it means kasama natin ang Diyos. Hindi lang po si Joshua ang binigyan ng pangakong ito. Tayo rin. Nung tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoong tagapagligtas, kasama na rin nun na tinanggap mo siya na saan ka man magpunta ngayon, anuman ang iyong kinahaharap ngayon, it's Emmanuel, God with us. Kahit saan tayo pumunta, kahit anong gawin natin, nandiyan natin, Panginoon Diyos. Kasama natin. Kahit nasa ibang bansa ka, o nasa gitna ka ng mabigat na problema, o kahit na nasa saya ka, lungkot, anuman ang iyong narara, lagi kang may kasama na makapangyarihan. Hindi natin kailangan mag-isa sa anumang yugto ng buhay natin. Kaya nga po mga kapatid, lagi nating isipin na una, hindi tayo nag-iisa. Noong panahon ni Joshua, hindi siya nag-isa sa paglilingkod. Kasama niya ang pinuno ng Israel at buong bayan. Pero higit sa lahat, kasama niya ang Diyos.
Kaya nga kung minsan feeling natin wala tayong makausap o tila hindi tayo naiintindihan o minsan parang ang nakakaintindi lang sa sarili natin ay ang sarili rin natin. Me, myself, and I. Tandaan po natin, kahit kailan, hindi tayo iiwan natin Panginoon Diyos. Kasama natin ang Panginoon Diyos. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Sinabi rin po niya yan. At inulit doon sa Hebrews 13 verse 5. Ano po yung sabi doon? Huwag kang magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yun, sabi doon, di ba? Keep your lives free from the love of money. Sabi doon sa Hebrews 13:5. Be content what you have, because God has said, never will I leave you. Never will I forsake you. Huwag nating hayaan na kung bakit lamang tayo naniniwala o sumasampalataya sa Panginoon ay dahil sa mga material na bagay. Para bang, gusto mo magkaroon ng bahay, gusto mo magkaroon ng kotse, nanampalataya ka sa Panginoon. No, that is wrong. That is the love of money. And that is not in biblical principle. Dahil sinabi niya rito, doon sa kontekstong ito, keep your lives free from the love of money. Huwag tayong magmukhang pera. Yes, kayang gawin ng Panginoon Diyos yan. Pero hindi sa paraan na gamitin natin dahil yun yung inaasam natin. Hindi kailangang magpanggap na strong tayo talaga. Si Joshua ay hindi perpekto. At siguradong nararamdaman din niya ang takot at kahinaan. Pero, inialay niya ito sa Diyos. Give praise to God. Dapat ang Diyos ang mapapurihan. Okay lang naman sabihin minsan, hindi ko kaya to Lord. Kasi di ba, kung sarili natin ang asahan natin, hindi talaga natin kaya. Pero kapag ibibigay natin sa Kanya yung takot at kahinaan natin, ibibigay niya sa iyo yung lakas na kailangan natin. Tulad po na sinasabi sa atin ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10. Sabi po doon ni Paul. 9 and 10. Ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalong kung maramdaman ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Amen. Siya yung dapat source ng lakas natin. At siya din yung dapat maging source ng pangarap natin. Mga pangako na magtutulak sa atin ayon sa kanyang salita. Mga kapatid, takot ay normal lang. Pero wag mong hayaan humadlang ito sa iyo. Ang mga Israelita ay natakot noon. Pero nang sundin nila ang salita ng Panginoon Diyos through their leader Joshua, at sumunod sila doon sa utos na ito, nakakamit nila ang tagumpay. Mababasa po natin yan doon sa Joshua chapter 6 hanggang chapter 12. Maaring matakot tayo magsimula ng mga bagong negosyo o harapin yung isang taong hindi natin kasundo o baka may mga bagong hamon sa buhay natin na hindi natin pa nararanasan. Pero tandaan po natin, pwede tayong matakot.
Pero wag mong hayaan na pigilan ka nito na gawin yung tama at ituloy yung plano ni God para sa'yo. Binasa natin kanina, di ba? At sinabi rin doon sa Joshua 1:6, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Mga pangako na pwedeng yan ang pinagdadaanan mo ngayon. Maring may inaantay ka o meron kang mga bagay na inaasahan. Suko natin sa Panginoon. Kaya nga pag may lumapit sa atin na nahingi ng prayer, bigay mo yun. Why? Because sinasabi ng Panginoon na may pangako siya. At kailangan nating lakaran ang ating Panginoon Diyos. Eh, Pastor, marami naman nakakalimot eh. Pag pinag-pray mo, parang lalo lang lumayo. Kasi natanggap nila yung pangako, naging busy sila. Alam nyo, sa totoo lang, wala naman talagang taong busy. Ayaw lang yung lumapit sa Lord. Kasi bakit? Noong time na humihingi siya ng panalangin sa'yo, pag-pray mo naman ako, busy rin siya nun. Pero he give times. Bakit? Kasi kailangan niya. Dalawang bagay na sinasabi doon sa Hebrews 13 verse 5. Huwag kang magmukhang pera. Kaya nga sa paglapit natin sa ating Panginoon Diyos, bagamat yan ay pagpapala ng Panginoon Diyos, huwag natin kalimutan yung totoong nagpala. Hindi yung nanalangin sa iyo kundi ang Diyos mismo na siya nagpapala. Kundi ang Diyos mismo na siya nagpapagaling. Kundi ang Diyos mismo na nagbibigay sa atin ng lakas. Dahil ang utos ng ating Panginoon Diyos, yan ay para sa atin. Ano po yun? Bawat salita. Ang utos ng Diyos, katulad na ating pinag-aaralan nito, ang utos ng Diyos sa mga Israelita ay para protektahan sila, tulungan silang mabuhay ng maayos at makatanggap ng mga pangako. Pag binasa po natin yung Deuteronomy 28 verse 1 to 14, medyo mahaba at hindi na po natin pupuntahan yun. But I encourage everyone, please take note. Basahin po niyo Deuteronomy 28 verse 1 up to 14. Yan po yung mga pangako ng Panginoon Diyos. Pag pinanghawakan po natin yan, huwag mong kakalimutan ng Diyos. Dahil ang pagpapalang yan ay pwede rin maging hadlang sa'yo. At sabihin mo kay Lord, Lord, busy ako. Nakalulungkot po yun. Dahil parang ang hirap sabihin na Lord, busy ako. Pero nung nangailangan ka, hindi mo nasabi yan, Lord, busy ako ha. Pero nung kailangan mo siya, lumapit ka sa isang tao, sabihin mo, pag-pray mo naman ako. Kaya wag din natin na pag pinakinggan ng Panginoon Diyos ang panalangin natin, wag mo na din maging rason sa Kanya na Lord, busy ako. Kapatid, hindi niya tayo pinapahirapan sa mga utos niya. Gusto lamang po niya na manatili tayong matatag at laging may pag-asa. Kasi alam niya na kaya nating lampasan lahat ng problema kung kasama natin siya. Huwag mo nang hayaan bago ka lumapit sa Panginoon yung nanlulupay-pay ka na. Yung bugbog ka na ng problema, pressure. Tulad na sinasabi po sa atin ng 1 John 5 verse 3. Ano po sabi doon? In fact, this love for God to keep His commands, and His commands are not burdensome. Yan po yung pagmamahal ng Panginoon Diyos na manatili sa atin. Sabi rin sa atin ng Proverbs 10:22, the blessing of the Lord bring to riches, and He adds no sorrow through it. Mga pangako ng Panginoon Diyos na pag ninawakan natin ng Panginoon Diyos, pero minsan mali eh. Bakit? Attend ka ng Bible study. Busy ako eh. Medyo meron akong mga tinatapos. Minsan totoo, minsan hindi. Kung totoo, okay yon. Pero kung nagdadahilan lamang tayo, come to think for it. Si Lord lagi natin kasama.
At kailanman, hindi niya tayo iiwan. Mga kapatid, dito ako magtatapos. Kung ngayon man, habang nakikinig ka, at hawak mo yung cellphone, at sa kabilang screen na ito, baka nasa kwarto ka lang, nag-iisa, o maaaring nasa kusina, habang nagtitimpla ng kape, o nagluluto, o baka nasa trabaho ka, at nagpapahinga sandali, o nagmamaneho. Alam ko, baka may dala-dala kang bigat na hindi mo maiparating sa sino man. Baka may pangarap kang akala mo hindi mo na makakamtan. O may problema na parang hindi na malulutas. Tandaan po natin ito. Noong panahon ni Joshua, hindi niya alam kung paano niya pamamahalaan ang isang bayan o paano nila makukuha ang promised land. Pero ang Diyos ang siyang naging gabay nila at nagsabi sa kanya ng parehong mga salita na naririnig natin ngayon. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Kahit na mukhang malayo tayo sa ibang kapatid sa pananampalataya, kahit na piling natin ay wala tayong kasama, ang Diyos ay nandito ngayon, mismo sa oras na ito. Kasama natin at kasama tayo. Hawak niya ating mga kamay sa bawat takbang na gagawin natin. Ang kanyang presensya ay hindi depende sa kung gaano tayo kalakas o gaano tayo ka-brave o katapang. Ito po ay isang pangako. It's a promise na hindi niya tayo iiwan. Ngayon, isipin po natin yung bagay na ikinatatakot natin o ikinababahala natin. Ano ba yan? At sabihin natin sa ating Panginoon Diyos, Lord, hindi ko kaya to. Pero alam kong kasama mo ako. At hayaan mong ibigay niya sa atin ang lakas at tapang na kailangan natin. Dahil totoo ang sinasabi ng ating talata ngayon sa Joshua 1:9. Be strong and courageous. Do not be terrified or dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Kapatid, isang munting hiling ko lang. Ipasa mo itong mensaheng ito sa isang taong alam mong kailangan ng lakas ngayon. Baka ikaw na ang pag-asa na hinahanap niya. In Jesus' name we pray. Amen. At ngayon naman, tayo po ay dadako sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid. Napakaganda po ng napag-aralan natin ngayong umaga ito sapagkat dito po ay natutunan natin na hindi tayo nag-iisa. Lagi natin kasama ang ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Ano man ang ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay, kasama natin ang ating Panginoon sa lahat ng sitwasyon, gaano man ito kahirap, sapagkat ang Panginoon ay patuloy tayong ginagabayan sa lahat ng sitwasyon na ating kinakaharap. Huwag tayong matakot. Ang takot ay nawawala kapag pinagkatiwala natin sa Panginoon ang sitwasyon na ating kinakaharap. Palagi po nating kausapin ang ating Panginoon sa pananalangin. Palagi po, para pong isang kaibigan, lagi natin sinasangguni sa Kanya ang lahat ng sitwasyon natin, kung ano man yung ating ginagawa, kung ano man yung pagdidesisyon na natin, isinasangguni muna natin sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ang tunay na nakakaalam ng ating future, kung ano man yung makakasama sa atin at makakabuti. Kaya wag po tayong matakot na ipagkatiwala sa ating Panginoon lahat ng sitwasyon natin sa buhay. At meron po tayong lakas na nagmumula sa Kanya. Hindi po lahat po ng ginagawa natin ay hindi galing sa sarili nating lakas. Ito po ay nanggagaling sa lakas na kaloob sa atin ng ating Panginoon. Ano mang sitwasyon, kung napapagod na tayo sa sitwasyon natin, sa trabaho, sa pamilya, sa lahat ng mga ginagawa natin, ibigay natin sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang
tutulong sa atin upang buhatin ang ating mga pinagdadaan ng mabigat. Ang Panginoon din po ang tutulong kung ano mang ang ating gagawin sapagkat sa Kanya po nagmumula ang ating lakas. Kapag po tayo ay may pinagkatiwalaan ng ating Panginoon sa trabaho or sa pamilya natin, ibigay po natin yung best natin sapagkat lahat po ng ginagawa natin, lahat po ng ating mga pinag-aaralan ngayon ay pwede po nating ibahagi sa ating mga katrabaho, sa ating kapamilya at sa lahat po ng taong ating mga kalubilo. Mabibigyan po natin ng pagpapala ang mga taong nasa paligid natin. Sabi nga po kanina ni Pastor Mon na ibahagi natin sa iba kung ano man yung natututunan natin sapagkat maaaring yung nakakahalubilo natin, nakakausap natin, ay mabigat ang pinagdadaanan pero hindi sila nakakapagsabi or hindi sila, natatakot silang mag-share ng kanilang sitwasyon, nahihiya sila or maaaring kinahihiya nila or natatakot sila sa sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. Encourage po natin. Bahaginan po natin ang salita ng ating Panginoon na sa ganoon gumaan yung kanilang sitwasyon. At malaman din po nila na hindi sila nag-iisa sa sitwasyon na kanila kinakaharap. Tiwala lang po tayo na kahit po tayo'y mahina, nasa tabi lang po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi niya po tayo iiwan, hindi tayo pababayaan kahit kailan, anumang sitwasyon na ating kinakaharap. Kaya po patuloy po tayong manalig sa presensya ng ating Panginoon. Lagi din naman po nating pinapaalala na patuloy tayong manalangin, umattend sa mga Bible study nang sa ganon mapalakas po natin ang ating espiritu at sa ganon mapakain din natin ang ating espiritu sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. So yun lang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay, praise God. Salamat sa iyong reflection. At ngayon naman tayo dadako sa ating mga kapatid online. No? At again, happy birthday May, no? Lagadja. No? At sa mga May birthday pa. No? Sa aking pamangking kay Joanna Padilla Alba. No? Yan. Si Pastora Joanna. No? Sa aking pamangkin. Yan. At ngayon po, tayo po dadako sa batian portion. At nais ko pong batiin ang ating mga kasama online, mga kapatid online. Yan, mula po sa mga taga Bulacan, pero ngayon po ay nasa Community General Hospital. Nasaunan po natin siyempre at pagbatiin na rin natin sa mga taga Bulacan. No? Kasama po natin si Nay Marta at siyempre ang Kuya Chris, pagaling ka. At siyempre kasama rin po natin si Nay Gloria, no? Nay Gori, no? Diyan sa Bulacan Chaong. At pagbatiin natin sa buong pamilya sa Benaluz, Malasmas, Silang, Artillaga family, no, San Mandako ng mundo, no, at mag-ingat, no. Jerome, si Julius, si Anthony, ganun din kay Lorena, kay Maria na nasa Dubai, ano, at sa lahat ng mga kapatid natin na Maria pe, no. Ay, ingat-ingat po tayo. At kasama rin po natin ating isa sa mga kaibigan natin, mga matagal na nating kaibigan. Kasama po natin si Sister Buena Castillo at pagbati rin natin kay Alvin Castillo. Yan, isa mapagpalang umaga po sa Castillo family dyan sa San Gregorio, Kalihan, San Pablo City. At ngayon kasama rin natin ating kapatid, no? Ang aking kumpare, kapatid, no? Kaibigan, no? Ayan, kasama po natin si Brother Jose Arthur Tanyo. Yan, kasama po natin at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay tayo ay dadako, no, sa sa pagbati natin sa kanila, no, sa Barangay Carmelite, Barangay Concepcion Carmelite, no. At yan, pagbati natin sa kapatid natin yan sa Azucena Tanyo family. At nakita ko rin kanina ang aking inaanak, no, na si Janessa. At pagbati rin natin dyan kay Tyrone, no, kay Kumaring Carmeline, kay Julene at kay Pau, no, isang mapagpalang umaga dyan sa Carmelite, no. At syempre pagbati na rin natin kay PB Azucena na lagi rin pong nakikinig, no, at sumasama sa atin dito. At kung hindi man
sa oras mismo ng 6 o'clock ay nanonood po sila via replay. Ano? At yan, kasama rin po natin ang ating kapatid na kasama rin po natin dito si Nanay Josie, no? Mula po sa Barangay Santo Niño, no? San Pablo City. Sa mapagpalang umaga po sa inyo, Nanay Josie, at patuloy po kayong bigyan ng kalakasan ng Panginoon, no? Yan. At yan, kasama rin po natin from Liliw, Laguna, no? Ang ating mga kapatid dyan sa Liliw, Laguna. Yan, sa pangunguna po ni Nay Edna Arosena, ng ating pang mga kapatid dyan, at pagbati sa inyong buong pamilya. Nay Edna, no? Sa mapagpalang umaga po dyan sa bayan ng Liliw. Dyan, tungo naman po tayo sa United States of America. Yan, kasama po natin from Washington, Seattle, no? Kasama po natin ang Dow family. Yan, sa pangunguna ni Nars Abigail, ni Nars Abi. Sa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan. At from Villa Escudero naman po tayo. Lipad tayo dyan, no? Kasama po natin ang Dalangin Patual family. Yan, kasama po natin si Nay Winnie Patual, no? At pagbati na rin po natin, yan, kasama rin po natin ang Dalangin family kay Ate Lisel, no? At ang buong pamilya, ang Patual Dalangin family, yan po sa Villa Escudero. Yan, sa mapagpalang umaga po. At kasama rin po natin from Cavite at Candelaria, Quezon, si Bernard Castillo at ang kanyang may bahay na si Daisy at kanyang buong pamilya at mga anak, no? Yan, at kasama rin po natin from Israel, no, ang ating kapatid, no. Ingat diyan, kapatid, no. Yan, kay Sister Maria Fe, at syempre pagbati rin natin kay Brother Ian at sa inyong mga anak, no, diyan sa Israel at dito sa Bulaking Chaong, no. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyong buong pamilya. At patuloy lang tayong wag matakot at sabi nga mag-ingat din, no. Dahil may gera na naman, no. Pero ganun pa man, lagi lang nating tayong manalangin at manampalataya sa ating Panginoon. At yan, tungo naman po tayo sa Santa Rosa, Laguna. Kasama po natin aking magandang nanay, siyempre Corazon Gitgano Mercado, at siyempre pagbati ko rin sa aking anak, kay Casey Mercado, at ganoon din sa aking anak na si Kyle na nasa Batangas City. Yan, at siyempre pagbati ko rin sa aking kapatid, kay Caroline Mercado, yan sa Santa Rosa, Laguna, at siyempre sa kanyang mga anak, kay Princess Shai, Jello, CJ, and Sian. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. At yan, kasama rin po natin ang sa Tiloric Church, no. Yan, kasama po natin ito si Pastora, no. Pastora Alma Tatel, no? Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Pastora. Yan. Sama po natin yan sa pangunguna ni Pastor Ed Rona, dyan sa Tiloric Church, dyan sa Pila, Laguna. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. Okay, at sabi nga ay, yan, from Manhattan, no, San Pablo, yan. Yan po sa Kalihan. Kasama po natin si Tinela Nunoso. Yan, isang mapagpalang umaga po sa buong pamilya ninyo. Yan, kila Kuya Tony at sa inyong buong pamilya. Nunoso, Talavera, sama na natin. Okay? Ayan. Okay. Sabi daw, ito po sabi ni Pastor Alma, no, Tatel, no, in behalf of Tiloric Pila Laguna family, maraming salamat po sa inyong lahat. Na po, yan, Pastora Fe, yan, Sis Benny, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon sa aming unang anibersaryo. Yan. Ano pa yun? Sama din po tayo sa pagpapagal para sa ating Panginoon. Yan, God bless po sa inyong lahat. Praise be to God po. Salamat din po sa inyong imbitasyon. Okay? At isang karangalan po yan sa ating Panginoon Diyos. Yan, okay? So, kasama rin po natin from South Migos. Kasama po natin ang Andal Artillaga family. Siyempre sa pangunguna ni Pastora Pe. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Pastora Pe. At pagbati sa inyo, yan, sa inyong buong pamilya.
kay Malu, kay Michelle, kay Mark, at kay Abby at sa inyong mga apo. Yan. At syempre, pag kasama rin po natin ang Biray family. Yan, syempre. Kasama natin dito si Brother Mike at syempre si Sister Grace. Syempre, kasama na rin natin si Ate Myla, no? Na purihin ng Diyos, na ginagamit na ng Panginoon Diyos, no? Isang kalakasan at kagalakan, ano, na nakakasama na natin ang Biray family, no? Na sabi nga, isa sa mga original, no, nakasama natin dito sa Purpose Field Life Ministry, ano, ang Biray family, no. Diyan sa pangunguna po niyan ni Sister Grace, ano po, at yan ni Brother Mike, no. Siyempre pagbati na rin natin sa mga bata, kay Miko, kay Carl, kay Ellie, no, at siyempre sa ating mga baby diyan, kay Dion, at sa aking inaanak na si Butchay, ganoon na rin kay Dayan, no. Sa mapagpalang sa aking kumaring Dayan. Yan. Sa mapagpalang umaga po siya sa Bae, Laguna. Yan. At kasama rin po natin ang ating kapatid na si Sister Babes, no? At pagbati natin sa Rianzares family, syempre diyan sa mag-asawa, kay Kuya Ramil, no? Kay Daddy Yo, yan, diyan sa Makati City, no? Ayan, sa mapagpalang umaga po diyan sa ating bayan dyan sa Makati City, ano, na maganda po ang benepisyo. Yan, isang pagpalang umaga. Siyempre, pagbati rin natin dyan sa inyong mga anak, kay Kate, no, kay Ezekiel, kay Isaiah, ano, at sa inyong mga buong pamilya, no, kasama rin natin yung mga kapatid natin dyan sa Bulacan, yan, kila Ape, Kuya Bulacan pala, Bulacan, no, Bulacan, no, talagang yun, Bulacan, no. Diyan si Ape, no, at si Kuya Jay, si Kuya Richard, no, at ang buong pamilya diyan sa Bulacan, no. See you there very soon, no. Yan, start po ang ECMS construction diyan sa lugar na yan, no. At nawa tayo po ay magsama-sama magpuri sa Panginoon, no. Dahil meron tayo diyang mga Bible study. Yan. Loobin ng Panginoon Diyos by His grace. Yan. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. At okay, sa Diyos po ang kapurihan. Ano? Okay, so I think wala na po kung na-miss. Ano? Hoping. At yan. Purihin natin Panginoon Diyos. At ngayon pong araw na ito, diyan po tayo magtatapos at tapusin po natin ito sa ating papuri at pananalangin sa ating Panginoon Diyos. Let's all pray. O naming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang salita na aming tinanggap. We acknowledge, O God, O Lord, na ito ay mula sa iyong banal na Espiritu na siyang nangusap. We cannot, O Lord, claim anything, O Lord, but all of you, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung pinakamagaling na guro na siyang nagturo sa bawat isa sa amin. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng gift of understanding and conviction, O Lord, to share your word. Salamat, Panginoon, sa mga yugto na ito at sa bawat isa, Panginoon, na nagpagal, O Lord, upang makinig at patuloy, Panginoon, na paniwalaan ang salita lamang na nagmamula sa iyo lang. Kaya Panginoon, sa lahat ng ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong kamanghamanghang gawa. Tulad ng pagpapagaling mo, Lord, sa may mga karamdaman. Lord, salamat. Naniniwala po kami na ang iyong salita ay siyang nagbibigay, Panginoon, at nagkakaloob ng kalakasan. Because of you, Lord, ang salitang ito, Panginoon, ay kailanman ay hindi babalik. Dahil sinabi mo, Panginoon, ang kagalingan ay ikaw. Kaya ikaw, Panginoon, ang aming nilalapitan. We pray, O Lord, sa aming kapatid na kay Brother Rodel, O Lord, kapatid ni Amy, O Lord, na ngayon po ay nasa banig ng karamdaman. Ganon din kay Kuya Chris, O Lord, sa aking anak na si Kyle, kay Casey, at lahat ng may karamdaman na nanonood ngayon. Lord, naniniwala po kami. Ikaw ang aming Jehovah Rapha, ang Diyos ng kagalingan, ang Diyos na nagpapagaling. At sa iyong pangalan, walang imposible sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang aming nais lapitan na katulad nito. Lord, pinagkakatiwala po namin ito sa aming maliit na pananampalataya
na siyang magbibigay ng lakas na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat din ng probisyon na iyong gagawin, mga pabor sa aming mga sitwasyon. Lord, naniniwala kami na ikaw ay lagi namin kasama. Hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, nais po namin kayong papurihan. Nais po namin kayong pasalamatan sa lahat ng katagumpayan na gagawin mo sa aming buhay. Huwag mong hayaan, Panginoon, na madaya kami ng aming isipan, ng aming sitwasyon, ng aming emosyon, upang maging hadlang na ikaw ay aming mapapurihan. Lord, bigyan mo kami ng lakas, patnubay, at gabay na sa lahat ng pagkakataon, mapapurihan ka sa aming isip, salita, at gawa, at maging inspirasyon. Ang buhay namin ito, hindi dahil sa sarili namin lakas, kundi dahil ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay ng lakas sa lahat sa amin. Kaya, Panginoon, we pray also sa mga kapatid namin na nagdi-desire, Lord, ng mga pangako, mga examination, mga bagay, O Lord, upang makamit ang pangarap. Lord, we pray, O Lord, again, thank you dahil naniniwala po kami na ang lahat ng ito ay mangyayari sa iyong kalooban and through your will. Bigyan mo kami, Panginoon, ng purpose na gampanan ang lahat ng tungkulin na iniaatas mo sa amin. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang kapatid namin na patuloy, Panginoon, na nag-i-struggle. Lord, ikaw po ang Diyos na siyang nagbibigay ng patnubay at lakas sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa lahat ng ito. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo. And everybody says, Amen and Amen. Okay, mga kapatid, let us shout. The shout of victory. Christ has died. Excuse me. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.